Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na balita ang bumungad sa sambayan ng ngayong umaga. Nagbitiw na sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education or DepEd na nagdulot ng mga espekulasyon tungkol sa isang nagpipintong kodeta laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, ang pagbitiw ni VP Sara ay maaring senyales ng isang mas malalim at mas malawak na kilusan na naglalayong patalsikin ang kasalukuyang administrasyon. Matatandaang naging kritikal ang Vice Presidente sa mga isyu ng korupsyon at pandaraya na bumabalot sa kasalukuyang gobyerno. Ang kanyang pagbitiw ay tila isang simbolikong hakbang na nagpapakita ng kanyang hindi na pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Lalong uminit ang isyu matapos kumalat ang mga balitang may ilang grupo ng ating mga kasundaluhan na umano'y naghahanda na upang lumaban sa administrasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga sundalo ay nagsimula ng mag-ensayo at magtipon ng puwersa upang isakatuparan ng isang kodeta. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa mga opisyal ng militar, ang mga kilos ng ilang kasapi ng Armed Forces of the Philippines o ang AFP ay nagbibigay ng indikasyon na may malaking plano ang mga ito. Agad na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang pagbitiw ni VP Sara. Ang ilang sektor ay nagpahayag ng suporta sa kanyang desisyon at nagsabing ito isang hakbang tungo sa paglilinis ng gobyerno. Ang iba naman ay nagbabahala at nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa patuloy na serbisyo ng DepEd lalo na't kakabukas lamang muli ng mga klase sa buong bansa. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabigla at paghihinayang ang palasyo sa pagbitiw ng Vice Presidente na bilang sekretarya ng Departamento ng Edukasyon. Ayon sa tagapagsalita ng palasyo, kami ay nalulungkot sa desisyon ni VP Sara ngunit iginagalang namin ito. Patuloy ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa para sa ikabubuti ng bayan. Sa kabila ng mga haka-haka at mga espekulasyon, nananatiling matatag ang Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanyang mga kaalyado, walang basihan ang mga balita ng kodita at ito'y mga haka-haka lamang na walang katotohanan. Gayunpaman, nananatiling bantay sarado ang mga mamamayan sa mga susunod na kaganapan habang patuloy ang pag-usbong ng mga bagong impormasyon tungkol sa isyong ito. Ang pagbitiw ni VP Sara ay nag-iwan ng malaking katanungan sa isip ng bawat Pilipino. Ito nga ba ay simula ng isang mas malaking kilusan o isa lamang itong personal na desisyon ng isang lider na pagod na sa sistema? Sa mga susunod na araw ay tiyak na magiging mahalaga ang kasaysayan ng ating bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Umugol din ako ng oras upang marinig mismo mula sa bibig ng ating mga guro, ng mga mag-aaral at mga magulang kung ano nga ba ang iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan nila araw-araw. Ang mga narinig ko ay sari-saring kwento ng katatagan, pagmamahal sa napiling bukasyon at pagsisikap upang makamit ang mga munting pangarap. Ang matatag agenda is not a mere campaign. Rather, it encapsulates and defines what Philippine education, along with its approximately 28 million learners and almost 1 million teachers, already embodies. It is resilient. Our children are the children of heroes. They deserve no less than an education system that can fully unleash true potential and effectively mold them into vital contributors for nation building.
As I speak before you today, I speak of the road we have traveled thus far. 2 years since we accepted the gargantuan task of heading the basic education sector, we have taken big steps towards institutional reforms through the improvement of our curriculum, the acceleration of basic education infrastructure and facilities, the promotion of learners' safety and well-being, and the provision of much-needed support for teacher quality and welfare. In the last 24 months, DepEd has launched a new curriculum for kindergarten to grade 10. As we open our schools on July 29, we highly anticipate its nationwide implementation. Our curriculum, however, is a mere scrap of paper without the necessary resources for its effective delivery. In order to provide resources such as textbooks, supplemental reading materials, as well as learning tools and equipment, we took strides to improve the procurement process within the department. By the first half of the year, we are on track to complete our textbook procurement as well as the purchase of e-learning cards. The fact of fiscal restrictions and inadequate resources is known to all. Therefore, DepEd has had to innovate in the provision of basic education facilities. Alongside building new classrooms, we tapped into digital infrastructure in order to address the congestion and avoid learning disruptions during times of calamity. Today, an additional 2,000 last-mile schools have been given internet connections through satellites, while 305 schools have been connected through fiber internet. By the end of 2025, we aim for all schools to be connected. With the emergence of technology and social media, our learners also face new and emerging challenges. Hindi biro ang maging mag-aaral sa panahong ito. In order to provide a safe and conducive learning environment for our learners, we have launched a centralized reporting system through the Learners' Rights and Protection Office. By providing a hotline, we remind each learner that they are never alone. We continue to provide awareness and work with partner agencies to shield our learners and teachers from all forms of abuse, illegal drugs, terrorism, insurgency, and all forms of criminal activities. In our thrust to promote inclusivity, we continue to strengthen the alternative learning system and our special needs education. No child should be left behind. Teachers are truly the cornerstone of any education system. We have worked tirelessly to address your concerns through the National Educators Academy. We have provided avenues for teacher training and professional development. We have provided personal accident insurance to assist our teachers when they need it most. We have removed all administrative tasks to unburden our teachers, to bring them back to the classroom, and to allow them to focus on teaching. We have also given our teachers their much-needed rest, a 30-day, no mandatory or voluntary tasks break, which they are currently enjoying as we speak. I did not do this alone, nor do I claim to have done so. I would like to take this moment to express my profound gratitude to those who took part in this journey. To our partner agencies in the national government, thank you for your commitment towards a whole-of-government approach for basic education. To our local government units,
Thank you for keeping education and the youth as priority projects year in and year out. To our private sector partners, whether foreign or domestic, thank you for your resolve as education champions. To my DepEd family, Execom, Mancom, Central, Regional, Division, and school officials, teachers, and non-teaching personnel, thank you for your unwavering support, hard work, and dedication to serve the Filipino people. Mabuhay kayo. To our teachers, words can never capture how grateful the nation is for your sacrifices, for your passion, and for your unrelenting commitment to rearing the youth. Salamat sa suporta, salamat sa pagiging matatag. The nation will forever be in your debts. Sa 2 taon nating pagsasama, ang kwentong nabuo natin ay kwento ng kapit-bisig na pagtaguyod sa adhikaing maitatag ang isang bansang makabata at batang makabansa. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ano alam ng China? Bakit hindi siya nadiditer? Bakit walang takot ang China na iharas yung tropa natin? Samantalang tayo, asang-asa tayo, I've got your back. Merong mali eh. Merong mali. At saka sa pananaw ko, dinodoble kara tayo. You see what I mean, no? Dinodoble kara tayo. In what way? In what sense? Kahit sinong bansa, sa tingin ko, matatakot na ang daming nakatutok sa kanya. Na tayo, kakampi tayo, ng isang assembly ng mga ng mga higante may capability militarily na kayang gibain ng China. Nakatutok na nga eh. So why is it hindi nadiditer ang China? Pataas pa ng pataas sa escalation ladder. Question mark, bakit? Ang lalakas ng loob. Sinampa ang ating supply ship. Kinuhanan ng baril ang tropa natin. Tinrato ng mga fisherman yung ating mga kasundaluhan. AFP. Kinuha yung equipment, yung mga baril. Sinira yung makina na nagpapaandar. That's why it has to be towed. Bakit hindi natatakot yung Coast Guard ng China?
Walang guideline galing sa itaas? O merong pasabi sa itaas, upakan nyo lang yan, okay lang. Hindi gagalaw ang US. Upakan nyo lang yan. May mutual defense yan, pero we've got assurance sa US na hindi sila makikipaglaban sa atin. Kasi nagte-trade tayo, may relationship tayo. Sinabi sa atin ng Amerika, yung mga posturing na yan, para lang ano yan eh, show of ek-ek lang yan, para bida tayo, champion tayo. Yun. May usapan. Di ba remember, pumunta doon sino yun? Si Austin ba? Yung counterpart, pumunta doon sa defense nila, pumunta sa China, nag-usap sa counterpart. Ewan ko lang, madumi isip ko eh. Nisip ko bakit may alam ang China na hindi natin alam? Bakit ang tapang-tapang ng mga tarantadong yan? Pero, may alliances tayo eh. Merong patrol ng mga mandirigma, ng mga barko, may aircraft carrier kung saan-saan. May mga missile na nakatutok. And yet, they are not deterred. Ang lalakas ng loob. Sampahin yung atin at tapos nun cause damage, cause injury sa personnel natin. At hindi sila natatakot. Then may mutual defense treaty tayo. Bakit? And all of that happening, hanggang ngayon, walang statement, Malacanang. Bakit? So, what happens? Ang declaration ng ating Omet Browner, ang ginawa niyan ay hindi tama, illegal, etc., etc., mga pirata. Nandun na tayo. Pero di nyo ba naintindihan, mga kababayan at mga AFP, at lahat kayo, mga Pilipino, Pilipino rin ako. Lahat tayo, mga Pilipino. Hindi ito yung question ng escalation. Hindi ito question na mas malaki yung China kaysa sa atin. Ang usapan dito, tama na ba yung reaksyon natin na ganon? Tama na ba? O merong pang parating na reaksyon? Yun yung question mark ko. Kasi kung ang reaksyon natin hanggang ganon na lang, we demand. Blah, 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 blah. Mali yan, mga pirata kayo, ganon. Mga balasubos kayo, excessive use of force, etc., etc. Kung yun yung reaction lang natin, and then file na naman ang diplomatic protest, and then we are again being predictable. So, hanggang doon na lang ba ang ating reaksyon? Kayo, mag-comment kayo kung gusto nyo mas matindi pa reaksyon. At ano yun? Pero wala naman may gusto ng gera. Di ba? Lalong ayaw ng China ang gera. Sa tingin nyo, pagka ginera ang China, matatalo sila eh. Hindi pa nga nila kaya eh. 4 lang aircraft carrier niya. Amerika, 11, meron pang 2 ginagawa. Sandamakal yung submarine ng Amerika na nandyan na nakatutok na sa kanila. Hindi kaya pa ng China sa ngayon na makipaggera. Pero anong rason bakit ang lalakas ng loob nila? Meron bang usapan sila? Ikokol ba nila yung utang ng Amerika? Malaki utang ng Amerika di ba? Nasa, magkano na ba? 40 plus? 20 plus o 40 plus? Trillion. So, ikokol ba yon? O meron ba silang usapan na okay lang, di kami makikialam. Pagdating sa Pilipinas, pagdating dyan sa South China Sea na yan, hindi muna kami makikialam. Okay lang yan, promise. Pero pagdating sa Pilipinas naman, ang usapan, I've got your back. Ang lalakas kasi ng loob ng China, yun yung aking tanong. Saan damakal yung deterrence? Isang damakal yung military hardware ngayon dito. Yun yung mga feedback namin. Ang daming aeroplano, ang daming mga HIMARS na yan, etc., etc., no? Mga ballistic missile. Medium range ballistic missile. Right? Hindi ko gets eh. Hindi natatakot ang China? Hindi kinakabahan? So something's wrong in the setup. No? Okay, masa tayo, Mutual Defense Treaty.
Ano ang susunod na mangyayari? Abangan natin sa mga susunod na araw. Will BBM convene yung National Security Council natin so that mapag-usapan nila, nandyan yung past presidents, nandyan yung AFP, Coast Guard, PNP, pati Congress, si Tamba, at saka si Quezon, nandyan. DFA, all other agencies na involved. So, is it, hindi ba itatawagan yung, i-convene yung National Security Council para pag-usapan? Will you invoke the Mutual Defense Treaty? Because nagsalita na Amerika. Sinabi na ng Amerika, we stand by our close ally and the Mutual Defense Treaty is in effect. Nagpaiwatig Amerika, sige lang, invoke nyo, okay kami. Papatol kami. Although it has to be acted on by the American US Congress, okay lang yon. Kung baka parang sinasabi ng Amerika, sige, invoke ninyo. Grabe ang ginawa na yan sa inyo eh. No? Pero yun yung mga tanong eh. Bakit ang tatapang ng mga Chekwa na yon? No? Tapos with all these praises na yung mga Pilipino natin, Navy natin na gano'n, lumaban. Bakit yung ating yung naputulan ng daliri, lumaban? Dapat sila yung naputulan ng daliri. Bakit tayo umuwi na sira yung ano natin, yung craft natin, yung ribs natin, no? Bakit bakit ganon? Tayo nawala ng baril. Hindi magamit eh. Yun yung problema, kalas-kalas yung baril eh, hindi magamit. So, yun yung isang question ko, no? Yung matagal masyado reaction natin, we could improve. Dapat yun, pagkapangyari, matagal na 1 oras, may sumasalita kagad. May nagsasalita kagad. Developing story, may nangyari sa West Philippine Sea, meron nangyari doon, nagkabanggaan, nagkaanuhan, may na-injure na sundalo. More details to follow. So, nakikinig yung tao. Alam nila. Ang masama malaman ng mga tao o mainstream media natin, sa ibang entity, sa China pa eh. Di ba pangit? And we're supposed to know, the Filipino people is supposed to know kung magpapatayan na ba o maggegera na ba. Naka-question mark. Hindi namin alam. Yun yung shortcoming, AFP. Sorry, pero yun yung shortcoming, real talk. Malacanang, yun yung shortcoming. There's got to be something kayo na you inform the public right away, no? Na, okay, we're investigating on the matter. Yung may magsalita lang na ganun eh. Kasi nga nagtutwitter na, nagtutwitter na yung mga tao eh, yung mga foreigner eh, yung mga international counterpart, minumura na nila yung China eh, inaano na nila eh, excessive use of force, etc. Tapos, tayo wala, blanco. Ginagawa nyo kaming tangi. Nakakainis yung ganon. Tapos magkakaroon ng press conference, thank you, at nagkaroon ng press conference, finally. Pinakinggan ko yon at hindi nyo nasagot yung tanong eh, ng isang tao, ng isang media. Bakit Navy ngayon ang nagro-re mission? Bakit Navy? Why the change? Bakit hindi yung Coast Guard? Ako, I have my own suspicion. Hindi ko masabi sa inyo kasi medyo political eh, no? Bakit Navy? Next question. Kung Navy
ang nagro-remission, bakit nasaan yung backup? Nasaan yung backup? Wala, sila lang ba? Sila lang? Wala bang kasunod? Dalawa daw na nasaan na yung isa? O tapos nun, walang malaking barko, walang Air Force, walang attack helicopter. Bumibili naman tayo ng attack helicopter, ba't hindi nyo pinabadihan? May kasunod na ganyan. Para kung may mag-interfere, masyado kasi tayo nagwo-worry sa escalation. Samantalang yung China, hindi nagwo-worry kung anong bara-bara silang ginagawa nilang mag-escalate. Yun yung problema sa Pilipinas. Yun yung sa atin. We are so concerned or probably so afraid. I don't know. Hindi naman duwag yung sundalo eh. Hindi naman duwag ang AFP eh. Masyadong yung guideline, masyadong mahigpit. Magdala kayo ng baril pero kalasan nyo, lagay nyo sa bag. Jesus Mariosip naman. Dadala ka ng baril, hindi mo magamit pagkakailangan na. Yun lang iraramang ka ng ganyan eh. Pwede nang inupakan, nag-warning shot na eh. O ano ngayon? International incident. Gago kayo eh. Ba't kayo lumalapit sa amin? Bansa namin to eh. Magde-deliver kami. Ilang taon na kami nagde-deliver dyan since 1999. Tapos kayo porma kayo. Dapat ganun ang natin. Hindi, ma-escalate. Sira ulo. Kita mo nga sila nga. Wala silang pakialam eh. We were boarded. They disrespected a Philippine craft, a Philippine vessel. Extension ng ating soberenya. Dinasarmahan yung mga sundalo natin. Sinira nila yung asset natin. Kung hindi tayo magre-react ng matindi, wala. Uulitin yan. And China will have the upper hand. Kahit sira sila sa international eyes at saka sa paniniwala, kahit sira sila, they don't care. Basta sa kanila, napakita nila sa bansa nila, all 1.4 billion Chinese, na kanila talaga, yan tubig na yan. Yun yung nakakayamot. At nakita ng 119 million Filipinos, 115 million Filipinos, na hindi atin yan. Wala tayong karapatan eh. Tamukyo nga tayo, uwian tayo, parang talunan tayo. Hindi natin napaglaban. Hindi naman talaga atin yan, kunwari lang atin yan eh. Yun yung isipin ng mga Pilipino. Samantalang yung mga tao sa Incheck, sa China mainland, all 1.4 billion with all this declaration, with all this video sa pinapakita nila, na mukhang kawawa yung mga Pilipino, yung sundalo natin, dinisrespect nila, pinapalapakan yung kanilang mga tao. Yan ang Chinese Coast Guard. Pinaglalabang kayo ang teritoryo ninyo. And that will embolden the Chinese people doon. Yung support ng kanilang tao sa paniniwala na kanila talaga ang South China Sea. Anong West Philippine Sea pinagsasabi nyo? Amin yan. Buong South China Sea, amin yan. Amin yung Scarborough, amin yung Renrai Reef na yan. Amin yung na yan. Alisin nyo yung barko nyo dyan. Because sa susunod, baka sampahin nila yung BRP Sierra Madre. Yun ang isipin nyo. Pagka hindi tayo nagmatigas, nagreaksyon, nagbayagra. Painumin nyo lahat ng sundalo natin ng Viagra para tigasin talaga. Kidding aside, now, if we do not do anything about it, kahit presidente man lang ng Pilipinas o Defense Secretary, magsalita kayo o DFA, mura-murahin nyo yan, patawag nyo yung embassy people, paalisin ninyo, we have to do something na matauhan din ng mga gagong yan. Kasi kung hindi, forever tayong aapihin ng mga yan. At dadating yung pagkakataon talagang sasampahin nila ang
Sierra Madre. At pagka in-overpower yung mga Marines natin doon, manlalaban yon. And then it becomes a world war. Kasalanan din natin. You want to de-escalate the situation, we better stand up for something. And that in a way is the escalation. They will believe, hindi, lumalaban pala itong mga to. Tumatayo pala to. Alam nila yung karapatan nila. Alam nila yung ginagawa nila. Pero as long as the Filipino people, the Filipino armed forces, the Philippine government, the defense establishment, and everyone involved in this ek-ek na yan, as long as we continue, we allow the Chinese to do things like that, they will own, they will believe, the people there in the mainland, 1.4 billion will believe kanila yan. Wala tayo. Magrarara yung mga tao nila doon. Yung atin, 100 million lang eh. Yung kanila, 1.4 billion. That's why, how I wish na Malacanang magsalita. BBM, magsalita ka. Gibo, magsalita ka. DFA, magsalita ka. Lahat kayo, magsalita kayo. Ngayon, biglang hugas kamay kayo. Bahala na yung AFP. Ano ba klase kayo? Iwanan nyo yung AFP ninyo, hahayaan ninyo, magsalita, bahala yung AFP sa kahihiyan na yan. Mga gago. Sorry. Mga gago, bakit nyo hayaan yung AFP sila? Kita nyo, nandun sila kanina. Oh, nagpe-press conference. Wala man lang galing sa gobyerno. Kasi nakakahiya yung nangyari. Kaya yan, ayusin yung gusot na yan. Anong klase kayong mga bossing? And I appreciated Browner kanina. And his mga kasama niya. I appreciate Browner because in all of this stupidity na nangyayari, no? Browner, Bomet, was concerned, sorry. Browner was concerned with the moral ng sundalo. Imagine, punta ka, chief of staff ka, at kinamusta mo yung tao. Yun yung leadership. Naputulan nga ng daliri eh. Consuelo de Bobo sa tao. Matuwa yung tao pagka ganon. Na ikaw, nalagay sa alanganin yung buhay mo, oh, wala kang kasama, nasa gitna ka ng dagat eh, napaligiran ka ng 8 na vessel ng China, may malalaki pang barko. So may mga may mga mali. Sorry. May mga mali, no? Ang ano diyan, kakaisip natin na you do not engage, you do not escalate. May rules of engagement tayo. May limitations yung mga Sinasakal ninyo masyado yung Westcom. Sinasakal nyo masyado yung mga commander. At lalo na yung mga tao on the ground. Sorry, mamaya na. Yung dami mga tao eh. Yung mga tao on the ground, sinasakal nyo masyado. Wala nang leeway. For a change, can you not trust the people on the ground? That they will act accordingly. Otherwise, palitan nyo, maglagay kayo kung saan kayo may tiwala na yun talagang mag-iisip yung tao at kayang-kayang mag-decide. Masyado kasi kayong concern sa escalation. Masyado kayo naduduwag na magkakaroon ng escalation. Mali. Dapat dyan, bigyan nyo ng leeway, no? Yung tao. Huwag nyong babawal. An example is yung baril eh. Kalas eh. Pagdadala kayong baril, kalas-kalas, nasa gitna ka ng dagat. Kung nahulog yung pyesa ng baril sa dagat, kung nagkaroon ng sagupaan, paano? Doon ka palang magkakabit ng baril. Doon ka palang What for? Bakit? Takot na takot tayo makitaan ng baril? Mga sundalo nga yan eh.
Sundalo yan. Ano ngayon, pakialam ninyo. Nasa dagat namin kami eh. Nasa EEC kami, pinapatrol niya namin. May supply mission kami, pakialam ninyo. Tragis kayo. Dapat ganun. Takot na takot tayo masyado sa lintik na China na yan. Alam nyo yan, tao rin yan, mga yan. May takot din yan. Pag hindi na, pag pinagmamalaki nila yung ano nila, military hardware nila. Eh pagka ganyan tayo, bag yung ano natin, walang mangyari sa atin. Bigyan nyo na lang yung ano, West Philippines Sea na yan. Parang hindi naman tayo nakakaya. Imagine yung what we have to endure, yung kahihiyan, yung embarrassment na yan. Ay, nako. Uli-uli, magdala kayo ng baril, lock and loaded. Bigyan nyo ng ano yung tao na, yan pagka ginamit nyo yan in defense. O di sige, yes sir. Yes sir. O di pinutok yung baril. Sir, akala ko babarilin ako eh. In defense. No. Eh kasi kung hindi, wag nyo na padali ng baril. O yan, kita nyo nga nakuha. You know, kung may baril, tarantado talaga tayo. Sorry sorry. Tarantado tayo, you know why? Pumapayag tayo sa Amerika, magdala ng medium-range ballistic missile nakatutok sa China. Nakatutok sa mga bases nila, just sa South China Sea. No? Puta. Tapos yung sundalo natin, hindi natin papayagan magdala ng baril na ready. Di tutok nilang ganyan. Ano ngayon? O wag kayong lalapit dito. Magpaputok sila, warning shot. Ano ngayon? Magbakbakan tayo. O sige, gusto nyo simulan ng gera. Kayo you will go down in history as the people who started the war. Ganun kasimple yung ano. Pero wag kayo natatakot kasi sa masyado tayong diplomasya nakakasira. Pagka yung politics of it all, yung geopolitics na yan, masisira kayo. Ewan ko. Sabihin yung mali ako, okay lang. Kaya nga ako nagbablog, sinasabi ko yung aking opinion. You better do something na reaksyon, hindi yung we demand this and we demand that, solin nyo yan. Damage has been done. You have to rectify yung na yan because what will stick in the minds is not yung sinolit nila yung baril. Sinolit nila yung whatever na kinuha nila. Eh, pati cellphone daw kinuha. Ano ba yan? Ano yung mga tao nating kriminal? Ha? Walang karapatan sa sarili nating soberenya. Puta nag-isyan talaga. Sumusobra na yung mga yan. Sumusobra na talaga. Sorry. Pero okay. Mahaba yung tindahan. Maraming salamat sa inyo Pero meron siguro mga negative dito. Marvic Kalaway, welcome sa Pinoy Survivor. Follower. Oy, thank you Ayan, meron ka na. May star na siya Maraming salamat Maraming salamat. Marvic Kalaway. Upgraded membership to Pinoy Survivor forever. Uy, grabe ka naman. Pinoy Survivor. Baka mabigla. Hindi, mura lang yan. Mura. Maraming salamat, Maverick Kalaway. Maraming salamat. Nag-upgrade pa. Thank you, Thank you sa support. Woodworks and Rabbitry. Good day, sir. BDD. International partner. Good. Captain Dado. Good evening siguro. Dencio Dacalos. Sir Dado, magandang gabi. Magandang gabi, mga Dencio. Danilo Thomas, good evening. From Makati City. Maraming salamat. Magandang gabi, Makati City. Magandang gabi, Danilo. Thank you. Marvic Callaway, I will support you. Maraming salamat. Imagine, Pinoy Survivor Forever, the highest than level 5, no? Tapos yung level 4, Pinoy Survivor Family. And then Pinoy Survivor, Friends. No? Pinoy Survivor Friends. Level 2, Pinoy Survivor
loyal follower. Yung isa, Pinoy Survivor supporter ba yun? Loyal support, nagkabaliktad, no? So, ganon, pili lang kayo if you're really, maraming salamat na lang in advance sa inyo. Okay, Rosario Mendoza, magandang gabi, sir. Ricardo, Paulino, long live. Maraming salamat. Okay na rin, wag mo na akong sabihin mabang buhay. Okay lang. Risa Dueñas, good evening, sir. Emerita, Rarangol. Sir, magandang gabi. Alvin Banson. Good evening, Sir Dado. Ano po comment nyo about sa latest WPS incident? 38 minutes na ako nagsasalita. Ito, nagko-comment na nga ako. Galit na nga ako eh. Yun yung ano ko. Nasa comment number 2 pa lang ako ha. Comment number 2. So, if we do not do anything about it, seriously, that will impress upon the Chinese that we mean business. Expect that one day, they will board Sierra Madre. Inspect Sierra Madre. At kung masyado yung sinasakal ang mga tao sa Sierra Madre, yung mga assigned dyan, putya, makaka-board sila at makikita nila kung ano yung lagay ng Sierra Madre. It is a military outpost, no? So anyone who tries to board dapat ganunin, no? Dapat ganun yung parameter, rules of engagement. Pagka kayo sasampahin diyan, patayin. At dapat maganda yung contact mula doon hanggang dito. Yun yung Bakit, sabi ko nga bakit yung Navy at hindi yung Coast Guard? Sino may pakana niyan? Sino may pakana niyan? Kung titignan nyo yung mga previous na vlogs ko, conspiracy theory. Hindi kaya nag-invite talaga tayo ng incident? Question. Dati naman sa Coast Guard, water cannon lang di ba? Coast Guard. Ngayon, gumamit tayo Navy personnel, First time yata yan, And then, walang kasama? Walang backup? Ano yun? Nagaganyan tayo na may mangyaring incident? Ewan, haka-haka Yun yung problem Why Philippine Navy personnel, not Coast Guard, and since AAP na rin na-involved, bakit walang backup na Air Force man lang, attack helicopter o kaya may malaking barko? Bakit? Ayun, kaya nasampa tayo. Kaya nagipit, kaya napaikutan. Yun yung So, I do not want to delve into yung talaga kong iniisip Baka magkakaroon. Dudumi rin yung isip nyo But it has something to do nga dun sa yung senaryo ko sinasabi. Yung chess game. No? Review nyo lang yung mga previous vlogs ko. No? Okay. Emerita Rarangol, maraming salamat. Alvin Banson. Good evening, Sir Dado. Maraming salamat sa, nagko-comment na ako, And Mendoza, sa wakas, umalis na rin si BP Sara sa narco administration na to. Why only now? Yun yung question ko doon. Why only now? And anyway, siguro gawa yan ng you can only speculate. Pwede yung tanungin siya, BP Sara, ba't ka nga umalis? Siguro, she has a reason, baka yun yung bunga ng nung sa nangyari sa Davao. Yun nangyayari sa Davao hanggang ngayon. She's still the Vice President. But that is a signal.
kay BBM. Gusto ko sana i-discuss yung relationship nung nangyari sa West Philippine Sea at yung magiging reaksyon ng Malacanang na connected sa pagkakaresign ni BP Sara at sa mga mangyayari in the next few days. June 30, TikTok, di ba? All connected together. And then, ano yung option na sinasabi ko? Martial law or state of war. Uy, swerte naman ni BBM. Merong incident. Ako niya, ibig sabihin, merong incident na pwedeng invoke yung Mutual Defense Treaty. Sige, gipitin niyo pa si BBM. Invoke niya yung Mutual Defense. Wala, gera tayo lahat. Walang yan tayo. Nadamay tayo. Kawawa Pilipino. Kawawa Pilipino. Kaya ang sa akin, mag-usap na lang kayo. Mga politiko, mag-usap na lang kayo. Paano nyo iiwasan ang gera? Tragis. Paano nyo iwasan yung gera? Kasi yung ganyan, may rason ng presidente na invoke ang mutual defense. Kitang-kita ng buong mundo. No? Kitang-kita ng buong mundo. Nagsalita Amerika, we stand behind you. We are a close ally and the Mutual Defense Treaty is still in effect. Yun yung mga hint ng Amerika. Gustong-gusto nila. Sige na, invoke mo na. Matagal na kaming gustong-gustong pakan yan eh. Ganun ba? Gusto namin contain yan kasi pag di namin kinontain yung China na yan, by 2030 onwards, matatalo kami dyan pagka nagkaroon ng digmaan. Pero ang problema, ayaw ng Amerikang gere. Tayo lang yung sinusubo. Bakit? Nagte-trade kasi sila. No? Putragis. So tayo, bigyan nila equipment, etc. Oh, Ukraine, bagsak natin. No? Gaza, ang bagsak natin. Kaya kayo mga politiko, either side, pag-usapan nyo na muna, santabi nyo na muna ang politika. No? Huwag nyong Duterte camp, Idol Duterte, and BP Sara, love you BP Sara, ang ano doon, wag na wag, parang parang, sorry, matawag yung commander, wag na wag, kumbaga sa parang, may magsasalita na ba si BP? Hinog na ba yung bunga? Magkaka-people power ba? At may nakita ako na magbablog ilalabas na yung ebidensya. Walang yan. Ngayon pa, 4 na Senate hearing, di nyo nilabas. Tapos ngayon, biglang sasariwain ninyo na naman yung pulburo na yan. O di parang lumalabas talaga na pinaplano nyo talaga to pabagsakin yung administrasyon. Ang problema, may opsyon yung administrasyon. Hindi nyo iniisip yun. Sa inyo, people power na. Ay, mga makikinig people power na. Okay na yan. Mag-unite na tayo. Pabagsakin na yung bangag na yan para hindi tayo magkagera. Yun yung thinking ninyo. Pero, kung tignan nyo naman yung, for a moment, you appreciate the BBM side, the administration side. Ikaw ba papayag ka, tanggalin ka ng people power? Ikaw ba papayag ka na tanggalin ka ng taong bayan? Ang sagot, siyempre, hindi. Di ba? Ano yung options available? Nakikita mo, uy, malapit na yung June 30 TikTok, malapit na yung June 30. Punta ng mga to Ipi-people power nga ako ng mga gagon to Yung isip ng Malacanang. Uy, huwag kayo magalit sa akin Sinasabi ko lang yung iniisip ng Malacanang. Yung potential na iniisip ng Malacanang. Yung possible na iniisip ng Malacanang. Puta ng mga tarantado to Pababagsakin tayo Tangin ng mga to. Yung mga ganun ba? Mumura rin siguro, no? And then, pababagsakin din ako. Okay. Review. Saan yung mga advisor ko? Walang advisor. Uy, si First Lady. First Lady. Anong gagawin natin? Mahal? Dalawang option di ba? Martial law, yung sinasabi ko sa mga vlog ko, state of war. Pakaswerte naman, meron siyang ngayon, incident.
na parang it fell into place, ano? Ayan, may incident. Pwedeng invoke yung mutual defense. Yari lahat. Tameme tayong lahat. Pagka nagkaroon ng mutual, nag-invoke na ng ano, tapos nun, Senate, hawak niya, Congress, hawak niya, ewan ko. Kaya kung gusto niyang pigilan ng gera, pwede ba isang tabi na muna yung politika? No? Pwede ba pag-usapan na lang muna ng mga politiko natin? Putragis, paano ninyo, mga PI kayo, paano ninyo mapipigil yung gera? No? Kasi pagka si BBM, pinisa ninyo, ano lang to, real talk. Analysis lang. Pagka pinisa niyo yung BBM to the wall, no? At feeling niya, tatanggalin na siya, mapi-people power na siya. He might invoke yung option niya to declare a state of war. May rason naman eh. May rason eh. May naputulan na nga ng daliri, binord na nga tayo, kinuha ng fighter armas, at yung international community sympathetic sa atin. At gustong-gusto ng Amerika siguro. Kasi proxy naman, hindi naman sila ilalaban, tayo eh. Supply lang sila eh. Pwedeng mangyari yun eh. So, Duterte camp, wag na muna siguro yung politika, no? Ayusin muna natin to. Kasi kawawa taong bayan eh. Yung mga taong bayan ng mga tamukyo, yung walang pakialam sa Pilipinas, yung mga nag-aayuda lang, yung mga ewan-ewan walang pakialam sa mundo, sipin nyo, pagka nagkabangayan yung mga politika natin, chess move, chess move, chess move, chess move, ito gustong matiin to. Ito ayaw magpamate, mamatiin niya naman to. Yan. May mga indikasyon eh. Nag-resign na nga yung ano eh. Si BP nag-resign na nga eh. So, malapit na yung June 30, no? So, from now. And then may incident. Ang option nito, pwede siya mag-declare. Meetingin niya ang Security Council. Nako, doon tayo papunta. Pagka miniting yung Security Council, doon tayo papunta. Eh, kahit sabihin ng Security Council, no. Well, let's be diplomatic about this. Eh, sino ba presidente? He can always say, tama na yan. Oh. Armed Forces, ano magiging ano? Eh, gusto siguro ng AFP. Eh, inaapi nga AFP eh. Binabastos nga eh, di ba? Ewan ko. Baka, sana mali ako. Bakit walang backup? Sinabi ko na. So ano yung susunod? Ano yung reaksyon natin? Hanggang ganun lang ba na sabihin natin, pirata sila? Mga walang iya kayo? Excessive use of force yan? Pag-uusapan na lang ba natin sa mainstream media at saka sa SOCMED? Hanggang ganun lang ba? Wala bang statement ang Malacanang, ang DFA, ang Defense Department? Wala bang meeting ng National Security Council? Question mark, pagka nag-meeting ang Security Council, pwedeng ang mag-invoke tayo, baka yun ang labasan, mag-invoke tayo ng mutual defense. Na related yan dito sa survivability ng presidente kasi ang perception, TikTok, malapit na ang people power. Kaya ang laki ng problema ng Pilipinas. Kayo ang madadamay sa gitna ng lahat ng to. Ay, nako. Buti na lang may guerrilla, no? Okay. So, sa tingin nyo, i-invoke ba yung Mutual Defense Treaty? Will it be invoked because of the principle na yung bangayan dyan sa West Philippine Sea, or will it be invoked because of the survival of the presidency? Because of the looming people power that will remove you? Hindi natin alam, question mark. Will the Americans allow
BBM to be brought down by a people power. So kayo nag-iisip sa politika, kayong nagte-take sides, sipin ninyo, ang player, hindi lang si BBM, hindi lang ang Duterte. No? Ang player, Amerika, China. No? Naglalaro. No? So, hindi papayag ang Amerika na matanggal ang Marcos. Because ang Marcos, kabati nila, nagkaroon ng basis at lahat ng yan. At Marcos ang proxy leader nila. At baka yun ang inaasahan nila. Kung hindi kaya yung Japan. Yung tatlo nag-usap, di ba? Hindi yung, mainit yung Japan eh. Gusto na rin upakan yung China eh. At yun ang napaka-dangerous na pinasok ng Pilipinas. Kaya kayong mga politiko, you better dispense with personal agendas, no? Mga personal ninyong mga kapritsyo at pag-usapan ninyo paano lulusutan ng Pilipinas ito. Itong nagbabadyang gera nato. Seryoso talaga. Kasi kahit hindi dyan sa West Philippine Sea ang pagmulan sa Japan, o kaya sa India, o kaya sa South Korea, o kaya sa Taiwan, o kaya sa Vietnam. Mainit din ang Vietnam. O kaya yung mga nag-i-involve dyan sa mga joint exercises, joint military drills, no? Joint freedom of navigation, na ek-ek na yan. O kaya Amerikano. Pero siyempre, ang Amerikano ayaw. Hugas kamay. Hindi sa kanya. It's not a policy sila. Na sa atin din naman, we renounce war as an instrument of foreign policy. So, kahit hindi sa West Philippine Sea ang pagmulan, kahit saan dyan, sa buong area na yan, sumiklab, dahil sa may involve yung isa, at barkada yan, magkaupakan ng Japan, China, barkada ng Amerika, barkada natin ng US, lahat, damay tayong lahat. Mauwi tayo sa gera. Yan ang napakadelikadong pinasok ng Pilipinas. Kaya kayong mga politiko, mag-usap kayo, mga past presidents, former presidents, at saka mga ek-ek kayong magagaling, pag-usapan nyo paano natin iiwasan ito, paano natin makakausap ang Amerika at ang China. Paano tayo magiging neutral, paano tayo mapapalakas natin yung armed forces para makatayo tayo sa sarili at hindi tayo nagtatapang-tapangan na merong somebody got our back. Kasi kung hindi, mauwi tayo na pawn, mauwi tayo na proxy ng ibang bansa. Hayaan natin sila magpatayan, wala tayong pangalan, may ano tayo eh. Sa mga nag-iisip na mag-nuclear war, hindi mag-nuclear war. Ang dami na yung chick dito sa atin, alam nyo ba? Yung mga feedback namin sa guerrilla, sa mga dos-dos namin, dami na dito, nakapaligid sa atin eh. Kaya gugulat nga ako sa mga info eh. And pinabay-verify nga kung ano, ngayon ang pinapaano ko, number, kung ilan sila, etc., ano, activity. Pero yung edad pare-parehas eh, military age. No? Kaya nakakabe. Wag sana magkagera, no? Saan ako tumigil? So, Ann, o nga, malis na si BP eh. Kakalungkot, di ba? Malapit na. No, malapit na mailog. Jeffrey, wag lang mabubot. Wag lang piliting hinugin. Yun ang nakakatakot. Kasi BP Sara ay mga security ni BP Sara, mag-ingatan nyo. Mag-ingat kayo, no? Mag-ingatan nyo, maigi. Diba? Shh, mami. May sinasaway yung aso. God bless, sir, watching from Okinawa, Japan.
Ingat kayo dyan. Okay now. Jeffrey Salum, yes, sir, Captain. Nakahabol din sa live. Maraming salamat. Okay. Danilo, Tomas, Sir Dado, ano masasabi mo sa Navy natin na naputulan ng daliri? Is unfortunate. Sinira ang kanilang mga bangka, then nakuhanan na pa sila ng mga baril. Yun nga, kanina sinasabi ko, hindi tama. Halika. Hindi tama yon. Pero we have to be thankful dun sa kay Pakundo, no? Si Man First Class Pakundo, ni naputulan ng daliri na nawala yung daliri niya, no? Pero sa aming mga ano kasi yan, sa mga sundalo, kasama yun sa trabaho. Kasama yun sa trabaho. How unfortunate na nangyari yun. Could it have been prevented? I think pwede na-prevent siya. Could it be yung nangyari siya na naka-rest back tayo? I think naka-rest back sana tayo. Kung meron pa naman yan na chopper, attack chopper, putragis yan, lumapit kayo. Pero kahit wala yung chopper, kung yung baril nila nandyan sa floor, no? Nasa floor, o kaya nakasukbit na ganon. Putragis yan, lumapit kayo. Gusto nyo sige, maggerahan tayo. Kayo yung nagpapakita ng aggression Ang masama nito, binabaliktad tayo. Laging tayo yung defensive. Kaya balasubas itong China. Gagawa sila ng narrative na iba dun sa incident. Buti nga nakukunan ng picture, ng video. Hindi tama yun yung sasampahin ta. Ginit-git na ganyan. Tapos nun, ang kwento, na sa lakas, parang yung ganyan, sa lakas nito, gumano, nag-over. Kaya nasa gasaan yung daliri. Nakahawak sa doon sa gilid. And, syempre, nung nasaktan, syempre, inaten siya. Siguro, kaya na-busy yung mga tropa. Pero sa akin talaga, ang ko doon, magdala na rin lang ng baril, dapat ready to fire yung baril. Lock and loaded. So, kung may sinusunod kayong protocol, may sinusunod kayo ng mga rules of engagement, baguhin ninyo. May mali doon. Kasi kita nyo, dala kayong baril, nakuha yung baril. O paano? Nasa loob ng container, tas kalas-kalas nga raw. Saka nakakita, pupunta ka sa peligro, nakakalas yung baril mo. Pero wala kang magagawa. Hindi mo masisi sundalo natin Kasi sumusunod lang sila sa order Di ba? May TV pala, no? Sumusunod sila sa order. Naka-on yung TV. Sorry, hindi ko na So, wala tayong nangyari Ang dapat dyan yung reaksyon. Man lang, mabigyan natin ng yung kahalagahan yung sundalo. No? Para hindi naman baliwalain naputol yung daliri niya. Tama yung ginawa ni Omid Browner na pinuntahan talaga. Para sa isang sundalo, makita mo, chief of staff pa nagkabit ng wounded personnel mo. At least may medalya siya, no? And I think they deserve more. Bigyan nyo ng award na yung fitted dun sa nangyari. Nanlaban nga sila di ba? Nanlaban sila, nag-hand to hand, no? May mga bolo, tsaka may mga yung kalaban. Yung chick, yung Coast Guard. So, beyond the, odds, you can write it up na mas mataas na award, no? Para may, naman yung mga tropa. Para hindi low moral yung tropa. Pero, we have to change our
rules of engagement. More suited na hindi tayo mapapahiya sa mga reaksyon natin. Hindi yung sinasakal natin yung tao, nakagapos yung mga kamay, and then papupuntahin ninyo doon, expecting something na hindi nakakahiya. Pakawalan nyo yung sundalo natin. Tiwala kayo. Briefingin nyo ng briefingin. Kung gusto nyo, trainingin nyo ng trainingin. Pero huwag ninyong papupuntahin doon sa dagat na may kinakaharap na potential danger na nakatali mga kamay nila. Bigyan nyo sila ng leeway. Pati yung mga commander on the ground o kaya sa Westcom, bigyan ninyo sila ng leeway so that they can perform their duties na properly. Hindi, kung galing dito sa itaas, sakal na sakal yung tao, wala. Walang imagination ng tao, nawawala yung creativity, nawawala yung decisiveness, nawawala yung yung thinking out of the box, yung mga ganun ba. Making sound judgment, given a crisis situation. We're all training for that naman. So, why, Again, magdala kayo ng baril, lock and loaded, ready to use. Hindi yung ganyan. And then, kung ang kinakatakot nyo escalation, huwag nyo nang padalan ng baril. At least may sidearm sila, nakakabit. Di ba? Pwede naman lahat sila naka-sidearm eh. Kasi kung ganong close encounter, 30 meters, 20 meters, ito nga, nagkadikitan pa eh. Oh, kaya tama na yung sidearm. Pwede na yung sidearm. So, kung magpadadala kayo ng maba, never nakakalas. Dapat ready to use. Okay. So, Danilo Tomas. Maraming salamat. Romeo Esca Milan. Maraming salamat sa mga sticker ba to? Julie Mariano, good evening sir. Captain Dado watching from Marikina. No skip ads. No escape ads. No skip ads po. Maraming salamat. Maraming salamat. Julie, maraming salamat. Hello Marikina. Who is perfect? Number 1. Ann Mendoza, well said. Mabait ka pa nga eh. Ano ito? Scam leadership. Para kanina yun. Power T27, totoo pa nga po ba na pinadala yung gray ship natin doon na wala namang mga armas yung ating mga Navy? Meron eh, nakakalas nga, kaya nga nakuha eh. Kasi kung, nagpapabuhat ito. Guusap kami. Maangas ka. JB Balon, good evening, Kapdado. Oo, nagbablog eh. Mamaya, Peter Maru, Ambel, humingi ng merienda. Hello, Sir Captain Dado, watching from Milan. Hello, magandang gabi, Milan. Hello, Fete Maru Anbel. Gilbert, BBM, mag-resign ka na, wala kang wala kay pulos nga presidente, pahirapan mo ang Pilipinas, ang taong bayan, mag-resign ka na. Wala, hindi nga kayo pakinggan yan eh. Yung bigas nga, hindi pakinggan. Susan Freder, ito, malabo Susan Freder Rick Sen Campersan. I'm in Greenland. Hello. Oy. Hello, Susan from Greenland. Is the yung ice melting? Masarap maghalo-halo siguro dyan. Risa Dueñas, anong masasabi mo sir sa pagbibitiw ni BP Inday sa SEC ng DepEd? Yan yung hintay ng mga tao. Yun na nga yun eh, yung hinog na, nagbitaw. May reason doon. May reason. Hanggang dyan na lang yung pasensya ni BP Sara, siguro. Ayaw na niya, bumitaw siya. Yung ganon.
delikadesa wise siguro, ayaw na niyang, hindi na bati-bati. So, bitaw na siya. So, expect more from her in the coming days or weeks. Expect more from her. And that's a plus pagdating sa laban ng maisog, di ba? Ang ang ano ko lang, kung pwedeng mapag-usapan sana, total nag-unity team naman sila, mga Duterte, lahat kayo mga politika. This is more serious. Yung politics na yan, pwedeng isang tabi, pwede. Isipin niyo yung gera, magpapagera ang taong bayan, ang Pilipinas. No, there's got to be a way to stop it. Huwag na tayong lumahok. Kasi kung napasok tayo dyan, for one reason or another, na ma-invoke yung mutual defense na yan, nagpagamit tayo sa Amerika, or nagpapaano tayo sa China, no? May kanya-kanya silang interest. Unahin muna natin yung interest ng Pilipinas. Yung interest ng taong bayan, hindi yung interest ng mga politiko. Okay? Di ba? So, this is not about Inday Sara na taking over the presidency of BBM and then enjoying 10 years. This is not about BBM na staying in power by invoking war. Pag-usapan nyo. Kasi kawawa ang taong bayan. Kawawa ang Pilipinas. We do not want, kaming mga taong bayan, ayaw naming magaya sa Ukraine. Ayaw naming magaya sa Gaza. Ay, nako. Kung maiwasan-iwasan, no? Usapin niyo yung gagong China na yan, kaharap ang Amerika, and then you come out with something na positive, constructive na maiwasan yung gera na yan. Eh, sabi ko nga ipalista lang yan. 100 taon. O sige, $1 trillion. $1 trillion. Take it or leave it. Isang daang taon. Oh, gusto, ubusin nyo lahat ng ano dyan, giant clam, ubusin nyo lahat ng pagong dyan, lahat ng isda dyan, langis, etc., etc. $1 trillion or whatever. Kwentahin muna natin kung magkano. Estimate muna how much we can get out of it. So, yun yung ano. Pero yung ganito na masusubo tayo sa gera dahil sa away ng politika. Unfair for the Filipino people. Nakakaano yun. Nakakainis. Terence Distor, good evening, Cap Dado. H. Lisa, Captain Dado, good evening. Maraming salamat sa inyo. Jerly Sepanton, good evening, Sir Dado, watching from Santa Maria, Bulacan. Maraming salamat. Hello, Santa Maria. Hello, Jerly Sepanton. Stargazer Sagittarius, maraming salamat. Jenny Manalang, magtaka kayo bakit walang video maipakita ang Pilipinas. Haha, ibig sabihin sila ang may kasalanan. Merong video. Napanood ko yung video ANC. Napanood ko yung naglalayag pa lang sila, tas ayan na yung China, gumaganon-ganon sa kanila. That video is enough to show na ang aggressor China, hindi tayo. Isang video coming from one vessel, isang patrol craft, na ito yung dalawa, gumaganong, hinaharang siya. No? Doon pa lang, kita mo na 2:1 Di ba? Tapos may malaki na barko. Nasaan yung barko natin? Tsaka, guys, mga kababayan, bago kayo maniwala sa sinasabi ng China, sa kanilang mga salita, sa narrative nila, maniwala muna kayo sa narrative ng mga AFP natin. No? Naputulan nga ng daliri yung atin Yung kanila ba may naputol ng daliri? Ibig sabihin, naputol yung daliri. Paano naputol yung daliri? Sumampa nga Binangga nga at sumampa sa impact.
yung korte nung ano, 'di ba, nakaslat na ganyan, yung ano, yung harapan. So, ito yung atin, o di sa tulin sa tulin, talaga, sasampa. Nasagasaan yung daliri, putol, wasak. Imagine that would have been painful, ano? Tapos nun, siguro ko sa akin yun, nasaan na yung daliri ko? Nasaan na yung daliri ko? Pero ako, galit na galit ako sa akin. Pakan ko yung mga putragis na yun eh. Di baling mamatay ako and then he'll go down in history as the person who started it all. Tarantado ko, pinapadala niyo ako dyan. Tapos nun eh. Mali talaga yung ano, nakatago yung baril. Isa yun, sa tingin ko, mali yun. Dapat doon, nakasukbit na yung baril. Okay, naka-sidearm yung mga tao. Ready to use lahat. Pumapasok kayo sa isang alanganin na ano eh, hostile waters, no? Hostile. There are so many incidents already in the past. Winotter cannon, nilaser, binangga, inarangan, etc. Na sinasabi kanila yon, hostile yung kakaharapin. Tapos walang baril. Nakatabi. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.